Kanina pa ako dito, hindi ko alam kung ano talaga yung lulutuin ko. Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne, full housewife, may part-time job dito lang sa bahay. Tara, samahan niyo ako magluto ngayon. Ngayong gabi nga pala ay naisipan kong magluto ng burger tofu teriyaki. Version ko lang ito ha. Nilabas ko na nga pala sa ref yung mga gagamitin kong mga sangkap. At eto nga, naghiwa na nga ako ng sibuyas, di bale, maliliit na hiwa lang ito. At sumunod naman etong tofu, di bale, tinanggal ko lang yung tubig nito. At saka lamas-lamasin. Ay nakaw, bahala na kayo dyan, basta matanggal ko lang itong tubig nito. Wala kasi akong kitchen paper kaya ganito na lang ginawa ko. Siyempre itong sibuyas ay ginisa ko muna at mamaya ay gagamitin din natin ito. At itong ang pork ay kukuha lang ako ng kakaunti dito para naman meron naman tayong karne. Dahil burger nga yung gagawin natin, ilalagay ko na lahat ng mga sangkap dito. Etong tofu, sibuyas, itlog, paminta, asin. At naglagay din pala ako ng kaunting cornstarch dito. Di bali, tinansya-tansya ko na lang lahat yan. Pagkatapos ay halu-haluin na natin. O diba kumanta? At nung nahalo na nga natin lahat, at eto nga, hinati-hati ko na nga at binilog-bilog ko na nga ito para maging hamburger na talaga. At eto na nga ang aking ginawa, ilagay muna natin sa ref para kapag niluto natin ay hindi magwatak-watak. Kaya naman i-freezer muna natin ng kaunti. At syempre hindi kompleto ang kapunan kapag walang miso shiru. Kaya naman nag-init muna ako ng mainit na tubig dito. At eto nga, habang naghihintay ako, pinasok ko muna itong mga nilabhan ko. At nung medyo okay na nga yung tubig, naglagay na nga pala ako ng dashi dito. At sumunod naman itong enoki mushroom. Di ba, favorite nga pala to ni ate. Sumunod naman ay nilagyan ko rin nga pala to ng deep fried floppy tofu. Siyempre, ang ating miso shiru. Nilagay rin nga pala ako ng seaweeds dito kasi puro puti lang. Walang ibang kulay, option ko lang ito ha. Pero lahat naman yan ay kinakain ni Bunso at ni ate. At dahil medyo maaga pa nga at gusto ni Bunsong maghugas ng bigas, kaya naman hinugasan ko muna itong mga kalat dito. At nung nakasaing na nga tayo, eto na nga ay lulutuin na natin ang ating burger. Habang niluluto nga yung ating burger, gawin ko naman itong teriyaki sauce. Di bali naglagay ako ng toyo, sake, or rice wine kung tawagin, sugar na kapalit ng mirin kasi naubusan ako ng mirin ngayon. At eto nga, patapos na ang ating burger tofu teriyaki. Siyempre, naglagay rin ako ng lettuce para hindi lang pang design to, masarap din itong combination. Di bale, sinimot ko na rin yung sauce nito dahil masarap ito sa kanin. Lagyan ko rin nga pala ito ng sesame seed. Option lang naman ito kung gusto mo lagyan or hindi. O siya, kain po, itadakimasu! Katulad na lang ng ginawa ko sa tofu, ginamitan ko siya ng pansala para matanggal ko yung tubig na hindi ko na kailangan. Parang ganito lang yan. Huwag kang matakot mag-alis ng mga tao sa buhay mo kung sa tingin mo ay hindi na sila nakakatulong sa kapayapaan ng isip mo. On the other way around, meron at meron sa buhay mong inalis ka na rin. At minsan, it's okay to accept that fact that burn you for them to see the light. Palagi kang magiging bilanggo ng ibang tao kung palagi kang mag-aalala sa isipan ng iba. Tumayo ka sa sarili mong paa at isiping hindi nila hawak ang hangin na iyong hinihinga. Di mo kailangan makipag-away if you choose to avoid the toxic person. Pwede mo namang iwasan na hindi kayo mag-aaway. Irigalo mo sa iyong sarili ang kapayapaan. Oo, liliit ang circle friend mo. Pero, sariwa naman ang hangin na nalalanghap mo. Hindi mo kailangan mag-guilty kahit pa yan kamag-anak, kaibigan, katrabaho o kaklase. Dahil marami talagang manipulate na tao that you feel invalid
at hindi ka sapat. But it's all in take a matter in self-respect para naman makaset ka ng boundaries between them at sa kapayapaan ng isip at puso mo. Okay lang yan. Pero baka sa kabilang banda, ikaw pala ang puro complain at toxic din. Mag-reflect ka rin sa iyong sarili paminsan. Bago umasa sa respeto ng kapwa, dapat may respeto ka din sa iyong sarili. Maraming mga tao ang maaaring magmaneho sa'yo, pero ikaw pa rin ang may control sa nararamdaman mo. Patuloy kang dumistansya kung kailangan at maging mulat para hindi masagasaan. Yun lang po, salamat!